Magsitayo tayong lahat. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin. Manalangin tayo. Itaas po ang inyong mga palaspas. Para sa pagbendisyon ng palaspas, ang manaming mga pangyarihan, ang mga palaspas na ito ay iyong pagpalain at pabanalin upang sa masaya naming pagbubunyi sa Mesiyas na aming hari, siya'y aming masundan at sa pamamagitan niya ay aming sapitin ang hindi magmamaling na lungsod ng Jerusalem at kanyang pinag-aharian kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong halimbawang dapat tularan ang tagapagligtas namin na hindi iba sa amin para ang krus namin ay abuin. Pagindapatin mong sa mga pagdiriwang ay aming kamtin ang kanyang ulirang pagkamatiisin at ang pagkikisalo sa pagkabuhay niyang magningning sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Ipinakahayag ni Propeta Isaías ang ganap na pagtitiwala at katapatan ng lingkod ng Panginoong Diyos sa gitna ng mga pag-uusig at paghihirap. Sinasagisag ng lingkod na ito ang Panginoong Hesus na magpapalaya sa bayan ng Diyos. Pakinggan po natin ang unang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ang makapangyarihang Panginoon ang nagturo sa akin ng sasabihin ko para tulungan ang mahihina. Tuwing umagay kanyang binubuksan ang aking pandinig. Nananabig akong malaman kung ano ang ituturo niya sa akin. Binigyan niya ako ng pangunawa. Hindi ako naghimagsik ni tumalikod sa kanya. Hindi ako tumutol nang bugbugin nila ako. Hindi ako kumibo nang ako'y kanilang insultuhin. Pinabayaan ko silang bunutin ang buhok ko't balbas, gayon din nang lurahan nila ako sa mukha. Ang mga pagbustang ginawa nila hindi ko pinapansin, pagkat ang makapangyarihang Panginoon ang tumutulong sa akin. Handa akong matiis na sampaling parang bato pagkat aking batid na ang sarili ko'y di mapapahiya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko, bakit naman ako'y iyong pinabayaan? Diyos ko, bakit naman ako iyong pinabayaan? Bawat taong makakita'y umiiling, nanunukso, palibag na nagtatawat, sinasabi ang ganito. Nagtiwala siya sa Diyos, ngunit hindi siya pansin. Kung talagang minamahal, bakit hindi intindihin? Diyos ko, bakit naman ako iyong pinabayaan? May pangkat ng mga buhong na sa akin pumaligid.
para akong nasa gitna niyong asong mababangis. Mga kamay ko at paay butas sa bakong matulis. Ang buto ng katawan ko ay mabibilang sa masid. Diyos ko, bakit naman ako iyong pinatayaan? Pinaghati-hati nila ang damit ko sa katawan. Ang hinubad na tunikay dinaan sa sapalaran. Huwag mo akong ulilahin, huwag talikdan, Panginoon, o aking tagapagligtas, bilisan mo ang pagtulong. Diyos ko, bakit naman ako iyong pinatayaan? Ang lahat ng ginawa mo'y ihahayag ko sa lahat. Sa gitna ng kapulungay, pupurihin kitang ganap. Purihin ang Panginoon ng lahat ng kanyang lingkod. Siya'y inyong dakilain, kayong angkan ni Jacob. Ikaw, bayan ng Israel, ay sumamba at maglingkod. Diyos ko, bakit naman ako iyong pinatayaan? Nagpakababa si Jesus bilang tao at tinanggap ang kamatayan sa krus. Ngunit tinanghal din naman siyang Panginoon ng langit at lupa dahil sa kanyang muling pagkabuhay. Ang ikalawang pagbasa. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Pilipos. Si Kristo Jesus, bagamat siya ay Diyos, ay hindi nagpilit na pinipatay ng Diyos. Bagkus, inubat niya ang lahat ng katangian ng pagka-Diyos. Nagkatawang tao at namuhay na isang alipin. Nang maging tao siya ay nagpakababa at naging usuluhin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. Kaya naman siya itinampok ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Anupat ang lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa ay maniniluhod at sasamba sa Kanya. At ipapahayag ng lahat na si Yesu Kristo ang Panginoon sa ikakarangal ng Diyos Ama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumayo na po ang lahat. Ang pagpapakasakit ng ating Panginoong Jesucristo ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, tumindig ang matatanda ng bayan, ang mga punong saserdote at ang mga eskriba. Dinala nila si Jesus kay Pilato. Sinimulan nilang paratangan si Jesus. Ang taong ito ay nahuli namin nilulungsod sa aming kababayan na maghimagsik at nagbabawal ng pagbabayad ng buwis sa sasam. Pinakaliwala pa niya ang mga tao na narakiso, isang hari. Tinanong ni Pilato si Jesus. Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo? Tumugon si Jesus. Kayo ang nagsasabi. Sinabi ni Pilato sa mga punong saserdote at sa mga tao, Wala akong makitang kasalanan sa taong ito. ngunit nagpilit sila at nagwika. Sa pamamagitan ng kanyang mga puro ay inuod na kanyang maghimagsik ang buong Judea. Nagsimula sa Galilea at may binarito na. Nang marinig ito ni Pilato, itinanong niya kung taga Galilea si Jesus, at nang malamang siya'y mula sa nasasakupan ni Herodes, kanyang ipinadala siya sa taong ito
na noon na may nasa Jerusalem. Tuwang-tuwa ito nang makita si Jesus. Marami na siyang nabalitaan tungkol dito at matagal na niyang ibig makita. Umaasa siyang gagawa ito ng kababalaghan at ibig niyang makita iyon. Kaya tinanong niya ng tinanong si Jesus, ngunit hindi ito sumagot kaunti man. Naroon ang mga punong saserdote at ang mga eskriba na walang tigil ng kapaparatang kay Jesus. Hinamak siya at pinuya ni Herodes, pati ng kanyang mga kawal. Sinuotan siya ng maringal na damit at ipinabalik kay Pilato. At ng araw din iyon, naging magkaibigan sina Herodes at Pilato na dati magkagalit. Ipinatawag ni Pilato ang mga punong saserdote, ang mga pinuno ng bayan at ang mga tao, at sinabi sa kanila, Isinakdal ninyo sa akin ang taong ito sa kasalanang panunulsol sa mga tao. Ngayon, siniyasat ko siya sa harapan ninyo at napatunayan kong walang katotohanan ang paratang ninyo sa kanya. Gayon din si Herodes, kaya si Jesus ay pinababalik niya sa akin. Hindi siya dapat tatulan ng kamatayan, wala siyang kasalanan. Kaya ipinahagupit ko lamang siya sa kapalalayain. Tuwing Pasko, kinakailangang magpalaya si Pilato ng isang bilanggo para sa kanila. Subalit, sabay-sabay na sumigaw ang manda. Nabilanggo si Barrabas dahil sa paghihimagsik na nangyari sa lungsod at dahil sa pagpatay. Minsan pang nagsalita sa kanila si Pilato sa pagnanais na mapalaya si Jesus. Ngunit sumigaw ang mga tao. Ikatlong ulit na sinabi sa kanila ni Pilato, Bakit? Anong ginawa niyang masama? Wala akong makitang dahilan upang siya'y papatay. Ipapahupit ko na lamang siya at saka palalayain. Datapwat lalo nilang ipinagsigawan na dapat ipako si Jesus sa krus, at sa wakas ay nanaig ang kanilang sigaw. Kaya ipinasya ni Pilato na pagbigyan ang kanilang kahilingan. Pinalaya niya ang taong nabilanggo dahil sa paghihimagsik at pagpatay ayon sa hinihingi nila, at ibinigay sa kanila si Jesus upang gawin ang kanilang kagustuhan. Nang dala na nila si Jesus upang ipako, nasalubong nila ang isang lalaking galing sa bukid. Ito'y si Simon na taga Cirene. Tinigil nila ito at ipinapasan sa kanya ang krus, kasunod ni Jesus. Sinusundan si Jesus ng maraming tao, kabilang ang mga babaeng nananaghoy at nananambitan dahil sa kanya. Nilingon sila ni Jesus at sinabi sa kanila, Mga kababaihan ng Jerusalem, huwag ninyo akong tangisan. Ang tangisan ninyo ay ang inyong sarili at ang inyong mga anak. Tandaan ninyo, darating ang mga araw na sasabihin nila, mapalad ang mga bao, ang mga sinapupunang hindi nagdalang tao, at ang mga dibdib na hindi nagpasuso. Sa mga araw na iyon sasabihin ng mga tao sa mga bundok, bumuo kayo sa amin, at sa mga burol, tabunan ninyo kami. Sapagkat kung ganito ang ginagawa sa kahoy na sariwa, ano naman ang gagawin sa tuyo? May dinala pa silang 2 salarin upang palayain kasama ni Jesus. Nang dumating sila sa dakong pinatawag na bungo, ipinako nila sa krus si Jesus. Ipinako din ang 2 salarin, isa sa gawing kanan at isa sa gawing kaliwa. Sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Nagsapalaran sila upang malaman kung alin sa kanyang kasuotan ang mapupunta sa isa't isa. Ang mga tao'y nakatayo roon at nanonood. Nililibang naman siya ng mga pinuno ng bayan. Sinabi nila, Iniligtas niya ang iba. Iligtas naman niya kayo ng kanyang sarili. Kung siya nga ang Mesiyas, ang hinilang ng Diyos. nilibag din siya ng mga kawal, nilapitan at inalok ng maasim na alak.
Sinabi nila, Kung ikaw ang hari ng mga Hudyo, iligtas mo ang iyong sarili. At nakasulat sa ununan ni Jesus sa wikang Griego, Latin at Hebreo ito ang hari ng mga Hudyo. Tinuya siya ng isa sa mga salaring nakabitin at ang sabi, Hindi ba ikaw ang Mesiya? Iligtas mo ang iyong sarili, pati na kami. ngunit pinagsabihan siya ng kanyang kasama. Hindi ka ba natatakot sa Diyos? Ikaw may pinarunusahang tulad niya. Matuwid lamang na tayo'y parusahan ng ganito dahil sa ating mga ginawa. Ngunit, ang taong ito'y walang ginawang masama. At sinabi niya kay Jesus, Jesus, alalahanin mo ako kapag naghahari ka na. sumagot si Jesus. Sinasabi ko sa iyo, ngayon di isasama kita sa paraiso. nang magkakailabing-dalawa ng tanghali, nagdilim sa buong lupain hanggang sa ikatlo ng hapon. Nawala ng liwanag ang araw at ang tabing ng templo'y napunit sa gitna. Sumigaw ng malakas si Jesus. Ama, sa kamay mo'y ipinagtatagubilin ko ang aking espiritu. At pagkasabi nito, nalagot ang kanyang hininga. Lumuhod po ang lahat at magdilay. Magsubayo na po ang lahat. Nang makita ng kapitan ang nangyari, nagpuri siya sa Diyos at sinabi, Tunay ngang matuwid ang tao ito. ang nangyari nito'y nakita ng lahat ng taong nagkakatipon at nagmamasid, at umuwi silang dinadaguhan ang kanilang dibdib. Nakatayo naman sa di kalayuan ang mga kaibigan ni Jesus, pati ang mga babaeng sumunod sa kanya mula sa Galilea, at nakita rin nila ang mga bagay na ito. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo na po ang lahat. Ngayon po ay pagdiriwang natin ang linggo ng Palaspas, isang masayang tagpo sa unang araw ng tinatawag nating mga mahal na araw. At ating ginunita ang matagumpay na pagpasok ni Jesus sa Jerusalem. Matagumpay dahil sinalubong siya ng mga tao bilang hari. Siya ay kinikilala ng mga tao bilang hari. Kaya nga kumuha sila ng mga sanga ng puno at ibinagayway habang dumadaan si Jesus. Yan po ang ginawa nating reenactment kanina, ang pagwawagayway ng mga dahon ng niyog na inyong hawak at pinabindisyonan. Si Jesus po ay kinilalang hari, Hosana, ang anak ni David. Subalit, pagkalipas ng ilang araw, siya naman ay gustong ipapako sa krus. Kaya kasunod ng ating pagdiriwang ang pasyon ni Jesucristo. At nakita nating kabaliktaran. Kung siya ay hari, bakit siya ay walang kapangyarihang bumaba sa krus? Siya ay kinukutya. Siya ay nililibak. Nagliligtas ng ibang tao, yung sarili niya. Hindi niya kayang iligtas. Kung siya nga ang anak ng Diyos, dapat bumaba siya sa krus. Hinihintay din siya na maggawa ng milagro, pero hindi lamang siya umimik. Siya ay kinoronahan ng tinig, hinumaran, napadapa sa pagbuhat ng krus, at ininsulto, subalit wala tayong narinig ni isang salita na marahas o makasasakit sa mga nagdakip sa kanya. Ganoon na lamang ang kanyang
karakter na ipinakita. Pero, sabi, siya ay hari. Iba po ang pamamaraan ng Diyos sa pamamaraan ng tao. Ang kanyang pagkahari ay hindi nasusukat sa dami ng kanyang kawal, o di kaya'y sandata, o di kaya'y kayamanan, o di kaya'y kapangyarihan na kumitil ng tao. Ang kanyang kapangyarihan ay mababanaag sa kanyang pagpapakumbaba, obedience, pagsunod sa Diyos, pagtanggap sa kalooban ng kanyang Ama. Dahil ito ang nakaplano at nasusulat na ang anak ng Diyos ay magsasuffer. The suffering servant, magdurusa, ngunit muling mabubuhay. So, yan po ang tinatawag nating misteryo, the mystery of Christ, the mysteries of the Lord. Balikan natin ang ating mga hawak na palaspas, kaugalian natin na yan ay binibindisyonan. At pagkatapos, ano ang gagawin yan? Ilalagay nyo, iuuwi nyo sa mga bahay nyo. At pagkatapos, anong gagawin nyo? Ilalagay nyo sa inyong mga pintuan, o di kaya sa mga bintana, o sa mga kisame ng inyong bubong ng bahay. Bakit? Dahil ito ay pangontra sa masamang espiritu. Diba? Yun ang inyong paniniwala. Para walang makapasok ng mga multo o mga swang. Tama po ba yun? Yes, yun ang aking narinig din sa matatanda nung ako ay bata pa. Pero ang katotohanan, hindi ang palaspas na yan ng makapangyarihan, wala po siyang magagawa. Ang makapangyarihan ay ang ating pananampalataya na si Jesus na namatay ay muling nabuhay at dinaig niya ang kadiliman, ang kasalanan, ang kamatayan, at tayo ay kanyang nailigtas. So therefore, ang magliligtas sa atin, yung ating pinaninindigang pananampalataya kay Kristo. So it is a profession of your faith, pagpahayag ng inyong pananampalataya. Sa ngayon, yan ay sariwa pa. Pero makalipas ang 1 taon, yan po ay malalanta, matutuyo. At kapag tuyo na, anong gagawin? Susunugin. Dahil sa susunod na taon, yan ang gagamitin na abo na ipapahid sa inyong mga noo. Ibig sabihin, ang inyong lumang sarili, the old self, ang inyong dating buhay, ay inyong sinusulong mula sa pagkakasala. Tayo ay nais magbagong buhay. Kaya nga, sariwa yung mga hawak nyo, palaspas, di ba? Sino may hawak na lantak na dahon dito? O tuyo? Wala naman. Sariwa. Ibig sabihin, pinapahayag nyo, gusto nyo ng buhay na sariwa, bago, bagong buhay. Yan ang inyong pinapahayag ngayon. Pagtanggap kay Kristo at ang bagong buhay. We are refreshed. We are renewed. Tayo ay mga bagong nilikha, mga bagong nilalang, nilikha ng Diyos. Yan ang inyong ipinapahayag. Ngayon, nakita natin ang sakit o pait na dinanas ni Jesus. Di ba? Pisikal, siya ay nilalatiko. Pisikal, siya ay pinapo sa krus. Siya ay nilibak at ininsulto. So, iba't ibang sakit o pait or pain ang maaaring maranasan ng tao. Ang kanyang naranasan at hindi naranasan. Bakit? Siya ay tao. Tayo rin ay tao. Ang hindi nakaranas ng pain, hindi siya tao. Baka robot siya o makina siya. Ano? Dahil tao si Jesus, na-experience niya ang pain, masakit. Subukan nyo, kayo kayang ipakuin yung katawan nyo. Di ba? So, physical pain. Hindi lamang physical.
pag-iisip, mental pain. At hindi lang yan, psychological pain and spiritual pain. Yan ang sakit na dinanas ni Jesus. Bakit? Siya ay, itinakwil. Pinagtaksilan ng kanyang kaibigan. Si Judas, si Pedro na pinagkakatiwalaan niya, pinagtaksilan siya. They denied Jesus. Kayo nga pagtaksilan ng mga taong malapit sa inyo. Di ba? Masakit. Kaya hindi lamang physical. Ang pain na pinagdaanan ni Jesus, siya ay nilibak. Di ba? Hari ka. O, iligtas mo yung sarili mo. Insulto. Yun din ay dinaranas natin sa buhay natin. Samot-saring pang-iinsulto, panglilibak, pagmamaliit, at iba't iba pa. Ano ang ginawa ni Jesus sa lahat ng to? Wala. Tahimik lamang siya. Ang kanyang kasagutan lamang, Lord, forgive them. Patawarin niyo sila. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. So, hindi siya sumagot ng marahas. There is no violence. Sa kabaligtaran, ang isinagot niya ay pagpapatawad. So, as much as possible, Jesus wanted to avoid. Nagdasal po si Jesus, sabi niya, Panginoon ko, kung maaari lang sana, palipasin na natin to. Lord, but if it is your will, let it be done. Anong ibig sabihin niya? Sana, huwag nang mangyari to, dahil masakit. Pero kung gugustuhin mo, mangyari nawa ito. Tinanggap niya yung pain, niyakap niya yung kanyang kahihinatnan, yung kanyang pagkapako sa krus, tinanggap niya, niyakap niya. So, anong nangyari sa pain na yon? Yung sakit na iniiwasan, yung pait or pain na ating tinatakbuhan, si Jesus hindi niya tinakbuhan. Hinarap niya. At pagharap niya sa pain na yon, ano nangyari? That pain becomes a holy pain, naging banal. So, kung ano man yung sakit o palit na pinagdaraanan nyo, yan po ay magiging banal. Kung yan ay inaalay ninyo sa Diyos at tinatanggap ninyo ng buong puso bilang bahagi ng inyong growth, maturity, at bahagi ng inyong kabanalan, yan ang magpapabanal po sa atin. So, para bang tayo ay pinapanday. Di ba? Kapag pinapanday, masakit. Inuhubog ka, ginagamitan ka ng mga kung ano-anong gadget para ikaw ay ma-shake, mahubog. Pero pagkatapos ng pagpapanday, tayo ay nagiging magandang nilikha, bagong nilikha. So, ganun ang pain. Kaya sa atin, we also embrace the pain, we accept the pain, and we become part of healing process, forgiveness. Kaya ang pagpapatawad, isang bahagi ng healing process o nagiging bahagi ka ng paghihilom kung ikaw ay nagpatawad dahil sa kabila ng lahat ay naging katulad ka ni Jesus na nagpatawad. So, paghihilom. So, my dear brothers and sisters, para tayong manlalakbay sa lupa at ang ating hantungan ay ang Panginoon at tayo ay binibigyan ng pag-asa habang tayo nabubuhay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesus. Let us magsitayo tayo, pahayag ang pananampalataya. Sumasambat ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Berme, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay, inilibing, nanaog sa kinaroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay namang muli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat,
Doon magmumula ang paririto at hukom sa mga bubuhay at namamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng mga matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama, naririto kami sa iyong harap upang makibahagi sa makapagligtas na pagpapakasakit ni Kristo at gayon din sa mga pagpapala ng muli niyang pagkabuhay. Ama naming mapagmahal, sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Kristo, dinggin mo kami. Ama naming mapagmahal, sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Kristo, dinggin mo kami. Maging buhay na saksi gawa ang simbahan ng Kristong nakapako sa krus sa gitna ng kahirapan, sakit, pagdurusa at pagkabuhi. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Kristo, dinggin mo kami. Tularan nawa ng mga nais maging pinuno ng aming bayan, si Kristong dumating upang maglingkod at hindi paglingkuran. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Kristo, dinggin mo kami. Matupad nawa ang programang Alay Kapwa, ang hangarin nitong tulungan ang mga nangangailangan. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Kristo, dinggin mo kami. Tanggapin nawa ng Panginoon sa kanyang kaharian ang mga kapatid nating yumaho. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Kristo, dinggin mo kami. Tumalingin mo ang panalangin ng iyong bayan, lumagunawa kami sa pag-ibig upang ganap namin makamta ng ganap na dulot ng pagkabuhay ni Yesu Kristo, anak mo at aming Panginoon. Amen. Magsiyo po na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang pag-aaral natin ay karutan ng Diyos sa pangpangapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ang pag-aaral sa iyong mga kamay, sa kapangyarihan at kahalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niya. Ama naming lumikha, pakundangan sa pagpapakasakit ng iyong buktong na anak, sumaamin na ba ang iyong pagpapaundak na di makakapitan ng aming pagganap, kundi ng pag-aaral minsan lamang para sa lahat na mula sa iyo ipinakikinabangan namin at tinatanggap sa pamamagitan ng Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin Inal sa Diyos ang inyong puso at diwa. Pinaas namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ipasalamatan. Ama naming makapangyarihan tunay ng marapat ay ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Yesu Kristo na aming Panginoon. Wala siyang kasalanan, ngunit inaring salarin sa pamamalasakit niya. Kami palayain sa kamatayan kasi kinasuungan namin
kaya't namatay siya upang kami buhayin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang kumpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsinuod po ang lahat. Ang maraming banal ikaw ang mukha ng tanang kabanalan at sa pamamagitan ng iyong Espiritu ang banal ng karoon na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagdisang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghatihati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ang bago at walang hanggang tipan ng aking dugo na ibubukos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagtunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ang gawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simpahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay ni Francisco na aming Papa at ni Milo Hubert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na hinday na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan, kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangan mo sa pamamagitan ng iyong anak
na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Sa nagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Iniring namin kami adya sa lahat ng masamang pagkalooban ng kapayapaan ng araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw na pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Yesu Kristo. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa.
po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagawin mo. ako. Isa lang. Magsiluhod po ang lahat at ating kasalin ang panalangin kay Apostol San Andres. O maluwalhating Apostol San Andres, ikaw ang unang nakakilala at sumunod kay Kristo, ang Kordero ng Diyos. Kasama si San Juan, matapat mong sinamahan si Jesus sa kanyang misyon dito sa mundo. Ikaw rin ang nagkikayat sa iyong kapatid na si San Pedro
upang maging tagasunod ni Jesus. Sa iyong pamamagitan, buong puso dinawa naming masundan si Jesus at ang kanyang mga turo. Turuan mo kaming mag-akay ng aming kapwa tungo kay Kristo, nang amin siyang sama-samang ibigin at paglingkuran. Tulungan mo kaming matutuhan ang kahulugan ng pagpapakasakit ni Kristo sa krus, nang malugod ginawa naming pasalin ng aming mga krus sa araw-araw ng walang pag-aalinlangan. Banggitin ko ang mga kahilingan. Ama naming makapangyarihan, kami nakikiusap na iyong kaunlakan, sa hiling namin kami laging idalangin sa iyong harapan, ni Apostol San Andres, na nangaral at namasiwa sa iyong sambayanan, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Apostol San Andres. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayon kami pinapansalo mo sa banal na pakikinabang, kami iyong pinalingong may pag-asa sa aming sinasampalatayanan, pakundangan sa pagkamatay ng iyong anak, gawin mong kami makarating sa aming paroroonan, pakundangan sa kanyang muling pagkabuhay bilang kapamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po muna po ang ilang patalasta. Ngayon po ay ating ipinagdiriwang ang Alay Kapwa Sunday. Kaugnay dito, tayo po ay magkakaroon ng second collection upang suportahan ang mga programa ng Alay Kapwa. Narito po ang mga sumusunod na Lenten activities na gaganapin sa ating parokya para ngayong linggo. Lunes Santo, April 14, Misa sa ganap na alas 6 ng umaga. Pabasa na magsisimula sa ganap na alas 12 ng tanghali. Martes Santo, April 15. Misa sa ganap na alas 6 ng gabi at susundan ng film showing. Miyerkules Santo, April 16. Misa sa ganap na alas 6 ng gabi at susundan ng prosesyon ng pagpapakasakit. Huwebes Santo, April 17, Anointing of the Sick sa ganap na alas 8:30 ng umaga. Misa para sa huling hapunan ng Panginoon sa ganap na alas 5 ng hapon at vigil na magsisimula sa ganap na alas 7 ng gabi. Biyernes Santo, April 18, mayroon pong prosesyon para sa daan ng krus na mag-uumpisa sa ating parokya ng alas 4 ng umaga. 7 palabras or last 7 words na mag-uumpisa po sa ganap na alas 12 ng tanghali. Pagpupugay sa banal na krus sa ganap na alas 3 ng hapon. Prosesyon ng paglilibing na magsisimula po sa ganap na alas 5 ng hapon at prosesyon ng soledad sa ganap na alas 9 ng gabi. Sabado de Gloria, April 19, ang magdamagang pagdiriwang sa Pasko ng muling pagkabuhay ay magsisimula po sa ganap na alas 7 ng gabi. Inaanyayahan po ang lahat na magsuot ng kulay puti na damit at magdala ng kandila. Linggo ng pagkabuhay, April 20, salubong sa ganap na alas 4 ng umaga at susundan po ng banal na misa. Inaanyayahan din po ang lahat na magsuot ng kulay puti na damit at magdala ng kandila. Mayroon pa rin misa sa ganap na alas 4 ng hapon at alas 6 ng gabi, pati na rin po sa ating mga kapilya sa araw na iyon. Ang mga aktibidad po na nabanggit ay nakapost sa ating St. Andrew Facebook page at sa tarpaulin sa labas ng ating parokya. Ang mga gawain ito ay bukas po para sa lahat ng servers at parishioners. Gawa ay malulubog ating karamdam ng ating pakikiisa sa pagpapakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Maraming salamat po at tumayo na po ang lahat.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo. Magsiyo ko kayo at hingi ng pagpapala ng Diyos. Ama namin mapagmahal, pagpalain mo ng iyong mga kaloob buhat sa langit ang iyong sambayanan at pangalagiin mong sumusunod sa iyong kalooban sa pamamagitan ng ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Pumayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Naka-live pa din, guys.